Isang malakas na lindol ang nagpayanig sa Japan ngayong unang araw ng taon. Nagdulot yan ng sunog, baha at may banta pa ng hanggang 5 metrong taas ng tsunami. Kumusta naman kaya ang mga kababayan natin doon? Alamin sa report ni Gerard de la Peña. Animoy laruan ng bahay na ito kung iyanigin ng magnitude 7.5 na lindol sa Ishikawa, Japan. Ramdam din sa video na ito ang pag-uga ng lupa. Hanggang sa makitang umuusok ang ilang bahagi ng syudad. Nataranta rin ang mga namimili sa isang tindahan. Nagbagsakan ng mga paninda. Meron pang napaluhod at napakapit sa kasamahan. Ang malakas sa pagyanig, sinundan ng sunog. Inaalam pa kung may nasaktan dyan. Dito naman sa subway, bumaha. Natigil ang biyahe ng tren at napaupo ang ilang pasahero. Saglit pang nag-brown out. Sa kuha naman ng CCTV, makikita ang paglakas ng alon bunsod ng lindol. Nagbabala na ang Japan Authority sa banta ng hanggang 5 metrong taas ng tsunami. Sintaas yan ng giraffe. Sa Nagano, Japan naman, kung saan umulan ng snow, nagbagsakan ng niebe sa bubong ng mga bahay sa tindi ng pagyanig. Wow, it's huge. Pati raw ang mga turistang nagsusnowboarding, nagulantang sa lindol. Well, I think we just experienced a 7.5 earthquake. Pretty massive, if you ask me. So the whole room was shaking, the TV was shaking. I had to keep everything on the table. Maging ang mga kababayan natin sa Japan, naramdaman ng malakas na pagyanig. Halos mahulog na ang TV sa lakas ng pag-uga. Rinig ang dagundong ng mga nagyuyug-yugang gamit sa apartment ng OFW na si Nyeldong Yapon. Aniya, nagtago siya sa kama dahil sa abot langit na takot. Naglindol siya ng maliit. So, is ko na naglindol. Tapos, mga ilang minutes siguro, nag-alarm yung emergency alert namin. Yung sa messenger, yung sa email namin. Lumikas na sa ibang lugar ang karamihan sa mga kasama ni Niel dahil sa banta ng tsunami. Pero si Niel, hinihintay pa raw ang abiso ng paglikas mula sa kanilang kumpanya. Yung mga kasamahan kong Japanese dito, nagsialisa na din. Nagsialisan yung mga kasamahan kong Japanese sa kabilang apartment, din dito sa kabila. So, sa more or less siguro, ako na lang yung nasa taas. Pagdating sa Tokyo, ramdam din ang pagyanig. Ang OFW na si Kin, na-trauma sa nangyari. Nasa restaurant kasi siya nang lumindol. Galing pa ako ng vacation, so pagdating ko sa sa restaurant, parang nahihilo ako. So akala ko lang dahil sa train, pero earthquake na pala. Kulong lang po sa kwarto hanggang magjo-duty next week. Ayon naman kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipino sa Japan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.